Kumusta po kayong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at mayroon po akong 35 taong karanasan sa panggagamot. Ngayon po, tatalakayin natin ang isang napapanahong paksa. Paano makatutulong ang karaniwang dahon ng kamote sa mahinang bato at problema sa pagtulog? Sa pagdami ng edad, natural lang na humina ang ating kalusugan. Isa sa matahimik na alalahanin na nakikita ko sa maraming Pilipinong senior citizen ay ang problema sa mahinang bato. Kapag nagsimula nang humina ang function ng bato, madalas na tumataas ang antas ng creatinine na nagiging sanhing mapagkapagod, hirap sa pagtulog at madalas na pag-ihi sa gabi. Isipin na lang ninyo, gumigising ng 3 o 4 na beses sa isang gabi, impossible ang tulog na tuloy-tuloy. Pagdating ng umaga, pakiramdam mo ay nanlalata at walang gana sa anumang gawain o makipagkwentuhan sa mga apo. Alam kong hindi lang ito nakakapekto sa pisikal na kalusugan kundi maging sa ating emosyonal na kagalingan na nagpapababang kalidad ng buhay. Marami sa aking mga pasyente ang nakukuwento sa akin na ganon ang kanilang gabi-gabi. Makakatulog lang sandali, pagkatapos ay gigising na naman para umihi. Hindi makatulog ng maayos at pagdating ng umaga, pagod at walang ganang kumain. Lubos akong nakikiramay dahil naintindihan ko ang hirap na ito, lalo na sa ating mga may edad na hindi na kasing lakas ng kabataan. Ngunit gusto ko ring ibahagi sa inyo ang isang bagay. Ang kalikasan sa ating paligid ay puno ng mahalamang gamot na kung minsan ay matatagpuan mismo sa ating mga pang-araw-araw na pagkain, hindi laging kailangan ng mamahaling gamot o imported na pagkain para gumaling. Kung minsan, ang simpleng gulay sa ating bakuran sa probinsya ang susi sa pagprotekta ng bato, pagtulong sa masarap na tulog, at pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi at pag-aalala. At sa ito, ang dahon ng kamote ay isang perpektong halimbawa. Marahil ay sanay na kayo sa dahon ng kamote sa hapagkainan, nilaga, ginisa o inilagay sa sinigang. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ang dahon ng kamote ay naglalaman ng maraming mahahalagang sustansya para sa bato at pagtulog. Kung malalaman natin kung paano pagsamahin ang dahon ng kamote sa ilang angkop na pagkain, ito ay magiging tulad ng isang simpleng ngunit epektibong herbal na lunas. Makakatulong ito sa pagpapababang creatinine, pagsuporta sa paglabas ng toxins, at pagbibigay ng kapayapaan para sa masarap na tulog. Ngayon, alamin natin ang 6 na karaniwan at madaling mahanap na pagkain sa mga palengke sa probinsya na kapag ipinares sa dahon ng kamote ay magbibigay ng kamangha-manghang benepisyo sa kalusugan. Hindi ito malayong advertisement kundi mga karanasan na kinuha mula sa totoong buhay at mula sa mga pag-aral ng nutrisyon na napatunayan. Naniniwala ako na kung patuloy na susundin ng lolo at lola ang ito, unti-unting mababawasan ang magabing walang tulog, hihina ang pag-ihi sa gabi, at gagaan at mas magiging comfortable ang katawan. Kaya naman, samahan ninyo ako ngayon upang mas malaman ang tungkol sa nutritional value ng dahon ng kamote at ang 6 na kasamang pagkain na naniniwala ako ay makakatulong sa mga lolo at lola na mapabuti ang kalusugan ng bato ng natural at sustainable. Kapag binanggit ang dahon ng kamote, marami ang agad na maisip ang nilaga o ginisang kamote na karaniwang sa ating makatahanan. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ang mismong dahon ng kamote ay nagtatago ng mahahalagang sustansya na maaring maging tahimik na kaibigan sa pagsuporta sa mahinang bato ng mga lolo at lola. Gusto kong mas detalyadong ibahagi para makita ninyo kung bakit tinatawag ang dahon ng kamote na isang berdeng botika mula sa kalikasan. Una sa lahat, ang dahon ng kamote ay mayaman sa natural na antioxidants. Ang masangkap na ito ay parang kalasa na nagpoprotekta sa mga selulang bato mula sa pag-atake ng free radicals, ang sanhi ng pinsala at pagina ng function ng bato habang tumatanda. Partikular, mataas ang nilalaman ng
vitamin A at vitamin C sa dahon ng kamote. Ang vitamin A ay tumutulong sa pagpapanatiling malusog na mucous membranes, nagpoprotekta sa mata at balat, habang ang vitamin C naman ay sumusuporta sa pagpapalakas ng immune system at nakikilaho sa proseso ng paglilinis ng dugo. Dahil dito, kapag gumagamit ang malolo at lolang dahon ng kamote, mababawasan ang bigat ng trabaho ng bato at mas magiging madali ang operasyon nito. Ikalawa, ang dahon ng kamote ay mayaman sa soluble fiber. Alam kong maraming lolo at lola na may mahinang bato ang nag-aalala sa pagkain na madaling magdulot ng bloating o hirap sa pagtunaw. Ngunit dahil sa fiber, mas magiging mayos ang paggana ng bituka at mas madali ang proseso ng paglabas ng toxins. Kapag malusog ang digestive tract, nababawasan din ang bigat ng bato sa paglilinis ng dugo. Iyan ang dahilan kung bakit madalas kong irekomenda sa malolo at lola ang pakdakdak ng berdeng gulay kasama ang dahon ng kamote upang suportahan ang panunaw at ibahagi ang trabaho sa bato. Hindi lang iyan, naglalaman din ang dahon ng kamot ng mahahalagang mineral tulad ng magnesium at zinc. Ang magnesium ay nakakatulong sa pagpaparelax ng nervous system, pagbabawas ng stress, pagpapanatili ng stable na cardiovascular system, at lalo na pagsuporta sa masarap na tulog. Ang zinc naman ay may mahalagang papel sa cell regeneration, pagpapabuti ng immune system, at maging sa reproductive health. Sa mga may edad na, kapag humihina ang katawan, ang dalawang mineral na ito ay parang maliliit na susi na nakbubukas ng malaking balanse na nagbibigay ng kapayapaan at mas madaling pagtulo. Gusto kong bigyang diin na ang harmonyosong kombinasyon ng vitamins, fiber, at mineral sa dahon ng kamote ay hindi lang mabuti para sa bato kundi nabibigay din ng komprehensibong benepisyo sa kalusugan ng malolo at lola. Isang murang gulay na madaling mahanap ngunit kayang protektahan ang bawat selula, bawat ugat sa katawan. Ito ang regalo ng kalikasan sa atin. Kaya huwag maliitin ang simpleng gulay na ito. Kung gagamitin ng tama at isasama ng matalino sa iba pang angkop na pagkain, ang dahon ng kamote ay magiging gintong sikreto para sa mga lolo at lola upang mabawasan ang creatinine, mabawasan ang pag-ihi sa gabi, at masarap ang tulog. Carrot, ang kasamang bitamina A para sa mata at bato. Ang carrot, isa sa mga pamilyar na gulay sa kusinang Pilipino, ay marahil isang pangalan na napakalapit sa atin. Mula sa matatamis na sopas, simpleng ginisang gulay, hanggang sa atsara sa Pasko, makikita natin ang carrot. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na sa likod ng maliwanag na kulay orange nito ay isang kayamanan ng nutrisyon na bigay ng kalikasan, lalong-lalo na para sa kalusugan ng bato at mata. Naglalaman ang carrot and napakataas na beta-carotene na isang precursor ng vitamin A. Kapag pumasok sa katawan, ang beta-carotene ay magiging vitamin A, isang mahalagang nutrient para sa mata na tumutulong sa mga lolo at lola na makakita ng mas malinaw sa mahinang ilaw, pumipigil sa macular degeneration at dry eyes. Ngunit hindi lang sa mata ang benepisyo. Ang beta-carotene ay gumagana rin bilang isang malakas na antioxidant na nagpoprotekta sa mga selulang bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals. Ibig sabihin, kapag nakdakdak ang mga lolo at lola ng carrot sa kanilang pagkain, hindi lang ang paningin ang napapangalagaan kundi maging ang bato ay nababantayan mula sa maagang pagina. Bukod dito, ang carrot ay nagbibigay din ng maraming vitamin C, vitamin K, at potassium. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng resistensya, sumusuporta sa katawan sa pagtanggal ng toxins at nagpapababa ng pamamaga. Ang vitamin K ay tumutulong sa tamang paglapot ng dugo at nagpoprotekta sa matibay na buto. Ang potassium, isang mahalagang mineral,
kapah ginamit sa tamang dami ay nakakatulong sa pagbalanse ng blood pressure at sumusuporta sa bato sa proseso ng paglilinis ng dugo. Para sa mga senior citizen na may mahinang bato, ang pagkontrol sa blood pressure ay susi sa pangmatagalang proteksyon ng bato. Isa pang natatanging punto ay ang carrot ay mayaman sa soluble fiber. Ang fiber na ito ay hindi lang nakakatulong sa mas madaling panunaw kundi nakakatulong din sa pagpapababang masamang kolesterol sa dugo, sa gayon ay nagpapabuti ngang sirkulasyon at nagpapababangang bigat sa puso at bato. Ang malolo at lola na madalas magkaroon ng constipation ay mararamdaman din ang ginhawa at gaan ng tiyan kapag kumakain ng charot. Kapag pinagsama ang dahon kamote at carrot, magkakaroon tayong sariwa at masustansyang gulay mula sa kamote at malaking source ng beta-carotene mula sa carrot. Isang sabaw ng dahon ng kamote na may carrot o simpleng ginisa ang ilang murang dahon ng kamote na may tinatat na carrot ay parehong magiging pagkain na karaniwan ngunit masustansya, masarap kainin at nakakatulong sa pagpapalinaw ng mata at pagsuporta sa bato. Tunay na doble ang benepisyo, nakakaunti lang ang gulay na kayang ibigay. Makikita ninyo, ang karot ay hindi lang isang gulay na nagpapaganda sa ating hapagkainan, kundi isa ring natural na lunas para sa mata at bato. Kung gagamitin ng matalino at pagsasamahin sa dahon ng kamote, ito ay magiging isang simpleng pagkain ngunit may malaking halaga na makakatulong sa mga lolo at lola na maging mas panatag sa pagpapanatili ng kalusugan sa pagtanda. Ube, purple yam, ang lila na kayamanan para sa dugo at bato. Kapag binanggit ang ube, tiyak na marami sa inyo ang agad na maalala ang kulay lila at makinis na laman nito na kapag niluto ay malambot at masarap at maganda ang kulay. Sa probinsya noon, ang ube ay madalas na itinuturing na pangkaraniwang pagkain kapalit ng kanin. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ito ay isang mahalagang halaman mula sa kalikasan na may kakayahang magpalakas ng dugo, mapabuti ang panunaw at lalo na sumuporta sa function ng bato ng napaka-epektibo. Naglalaman ang ube ngang mataas na antas ngang anthocyanin, isang malakas na antioxidant na siyang nagbibigay ngang natatanging kulay lila. Ang anthocyanin ay hindi lang nakakatulong sa pagprotekta nga selula mula sa pagtanda kundi nakakatulong din sa pagpapabuting sirkulasyon ng dugo. Para sa mamay edad na, lalo na ang malolo at lola na may mahinang function ng bato at mahinang sirkulasyon ng dugo, madali silang mapagod, mahilo, at hindi makatulog ng maayos. Ang regular na pagkain nga ube ay makakatulong sa pagpapalakas ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam at kasabay nito. Ang bato ay nabibigyan ng nutrisyon mula sa dugong mayaman sa oxygen at sustansya. Bukod dito, mayaman din ang ube sa soluble fiber at resistant starch. Ang sangkap na ito ay tumutulong sa mayos na paggana ng digestive system na pumipigil sa constipation, isang problema na madalas nararanasan ng maraming senior citizen. Kapag malusok ang digestive system, nababawasan din ang bigat ng bato dahil ang toxins at waste products ay madaling nailalabas. Bukod pa rito, ang resistant starch sa ube ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar na napakaangkop para sa mga lolo at lola na nag-alala sa diabetes na isa ring sanhi ng mabilis na paghina ng bato. Hindi lang iyan, nagbibigay din ang ube ang maraming B vitamins, potassium, manganese at iron. Ang B vitamins ay tumutulong sa pagpaparelax ng nerbiyos at pagpapanatili ng tulog. Ang potassium ay nakakatulong sa pagbalanseng blood pressure na nagpapababang pressure sa bato. Ang iron naman ay tumutulong sa pagbuo ng dugo na pumipigil sa anemia sa mga matatanda. Ang manganese ay may mahalagang papel sa pagprotekta sa buto at kasukasuan na tumutulong sa katawan na maging maliksi. Ang lahat ng sustansyang ito ay nagsasama-sama bilang isang package ng kalusugan na ipinadala ng kalikasan sa mga may edad na. Partikular,
Ang mga lolo at lola ay maaring maganda ng ube sa maraming masasarap na paraan. Magluto ng sinigang na ube na may dahon ng kamote, lugaw na ube na may munggo, o simpleng steamed ube at dinurok para kainin ay masustansya na. Lalo na kung pagsasamahin ang ube at dahon ng kamote, magkakaroon tayo ng pagkain na sariwa, nakakatulong sa bato, at madaling tunawin. Ang dahon ng kamote ay tumutulong sa paglilinis ng dugo, habang ang ube ay nagpapalakas ng dugo. Isang balanse at harmonyosong kombinasyon na nagbibigay ng dobleng benepisyo sa kalusugan ng bato at pagtulok ng malolo at lola. Naniniwala ako na kung susulitin ng mga lolo at lola ang ube sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, hindi lang ang bato ang mapapangalagaan kundi ang buong katawan ay magiging mas malakas at mas kaunti ang pagkapagod. Isang karaniwang pagkain sa probinsya na mura ngunit may mahalagang halaga na hindi kasing baba ng mamahaling pagkain. Taingan daga, black fungus, mushroom. Ang panlinis ng dugo mula sa kalikasan. Sa ating probinsya, tiyak na nakita ng bawat isa ang tainga ang daga o black fungus, mushroom. Ito ay isang uri ng tuyong kabute na madalas gamitin sa pagluluto ng sopas, gisado sa gulay, o ginagawang ensalada. Sa unang tingin ay mukha itong ordinaryo, mura, at madaling bilhin. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na ang tainga ng daga ay itinuturing ng tradisyonal at modernong medisina na isang halamang gamot na tumutulong sa paglilinis ng dugo, pagtanggal ng toxins, at pagprotekta sa bato. Ang una kong gustong bigyang diin ay ang tainga ng daga ay naglalaman ng maraming polysaccharides at soluble fiber. Ang sangkap na ito ay gumagana tulad ng isang walis na naglilinis ng dumi, toxins, labis na taba sa dugo at pituka. Kapag mas malinis ang dugo, nababawasan ang bigat ng bato sa paglilinis at paglabas ng toxins. Iyan din ang dahilan kung bakit ang mataong may mahinang bato at mataas na creatinine ay dapat regular na magdagdag ng tainga ng daga sa kanilang diet. Hindi lang iyan. Ang tainga ang daga ay mayaman din sa iron at vitamin B2. Ang dalawang sustansyang ito ay lubhang mahalaga sa pagbuo ng dugo. Sa maalolo at lola na madalas magkaroon ng anemia, pagkahilo, at pagkapagod, ang tainga ng daga ay parang isang tahimik na kaibigan na tumutulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kapag stable ang sirkulasyon ng dugo, mas maraming oxygen at nutrients ang natatanggap ng bato, kaya mas madali ang operasyon nito at hindi napupuno. Lalo na, ang tainga ang daga ay may kakayahang magpababang blood fat at pumipigil sa blood clots. Ito ay isang mahalagang kadahilanan dahil maraming senior citizen ang madalas na humaharap sa panganib ng atherosclerosis at vascular occlusion. Kung hindi makontrol ang labis na taba na iyon, mapipilitang magtrabaho ng mas matindi ang puso at bato. Ang regular na pagkain ng tainga ng daga ay nakakatulong sa pagpapalabnaw ng dugo na pumipigil sa abnormal na pamumuo. Sa gayon ay nababawasan ang pressure sa bato at cardiovascular system. Huwag din kalimutan na ang tainga ng daga ay may cooling properties na nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan at pagpapakalma. Sa mataong may mahinang bato at madalas na walang tulog, ang pagkain ng tainga ng daga na may berdeng gulay tulad ng dahon ng kamote ay magbibigay ng kaya-ayang balanse, naglilinis ng dugo at nagpapakalma sa nerbiyos na nakakatulong sa mas madaling pagtulog. Ang pagluluto ng tainga ng daga ay napakasimple. Kailangan lang ibabat ang tuyong kabute sa maligamgam na tubig para lumambot. Pagkatapos ay maaring igisa sa gulay, ilagay sa sopas na may lian meat o gawing chuangot na ensalada. Isang simpleng pagkain ngunit may kakayahang linisin ang loop ng katawan, madali at epektibo. Naniniwala ako na kung ipagpapatuloy ng mga lolo at lola ang ugali ng paggamit ng tainga ng 2 hanggang 3 beses bawat linggo, makikita ninyo ang malinaw na pagbuti ng kalusugan. Gagaan ang pakiramdam, mas malalim ang tulog, at lalo na,
ang function ng bato ay mapapangalagaan ng matagal. Mongo, mung beans. Ang maliit na butil malaking benepisyo para sa bato. Mula pa noong unang panahon, ang mongo ay itinuturing na isang mahalagang butil sa ating mga kusina. Sa tag-araw, ang isang tasa ng inihaw na mongo juice ay parehong nakakapresko at nakakapawi ang uhaw, at lahat ng umiinom ay nakakaramdam ng ginhawa. Ngunit ilan lang ang nakakaalam na sa likod ng maliit na butil na iyon ay isang natural na gamot na lubhang kapakipakinabang para sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga may mahinang bato, mataas na creatinine, at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mongo ay naglalaman ng maraming anthocyanins, ang sangkap na nabibigay ng natatanging itim na kulay sa balat ng butil. Ito ay isang malakas na antioxidant na may kakayahang protektahan ang mga selulang bato mula sa pag-ataking free radicals. Dahil dito, mas matagal na napapanatili ang function ng bato na binabawasan ang pagina dahil sa edad. Bukod dito, ang mongo ay mayaman sa plant protein, fiber, at minerals tulad ng magnesium, potassium, manganese, iron. Lahat na ito ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan kasama na ang urinary system at pagtulog. Ang natatanging punto ng mongo ay ang kakayahan nitong maging natural na diuretic. Kapag umiinom ang mga lolo at lola ng mongo juice o gumagamit ng mga pagkain mula sa mongo, mas madali para sa katawan na ilabas ang labis na substances at toxins. Nakakatulong ito sa pagbabawas ng bigat sa bato, kaya natural na bumaba ang creatinine level. Hindi lang iyan, kapag stable ang function ng paglilinis ng bato, mapapabuti din ang madalas na pag-ihi sa gabi na tumutulong sa mga lolo at lola na makatulog ng mas mahimbing. Bukod pa rito, ang fiber sa mongo ay nakakatulong sa pagbabawas ng masamang kolesterol, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, at pagpigil sa atherosclerosis na isang sanhi ng malubhang epekto sa bato. Ang malolo at lola na may mataas na blood fat at mataas na creatinine, kung patuloy na inom ng mongo juice o kakain ng lugaw na mongo, ay mararamdaman ang paggaan ng katawan, pagkabawas ng bigat at lubos na pagbabawas na nakakabala na pag-ihi sa gabi. Ang paggamit ng mongo ay napakasalimuot. Maaring inihaw at pakuluan para inumin bilang saa araw-araw o lutuin bilang lugaw na mongo na may brown rice para parehong makapagpalakas ngang dugo at magpalamig ngang atay at bato. Bukod pa rito, ang nilagang mongo na may sago o ginisang mongo na may lean meat ay masustansya rin, madaling kainin, at angkop sa mga senior citizen. Gusto kong bigyang diin na ang isang butil na sa tingin natin ay simple at familiar tulad ng mongo, ay maaring maging tagapagligtas para sa mga taong may mahinang bato. Kung patuloy na gagamitin ng regular, hindi lang ang creatinine level ang bababa kundi mas magiging malalim din ang tulog. At pagising sa umaga ay mararamdaman ang kalakasan at kapayapaan ng isip. Buto ng kalabasa, pumpkin seeds. Ang munting hiyas para sa prostate at pagtulog. Sa hapagkainan tuwing Pasko, ang buto ng kalabasa ay matagal nang naging pamilyar na merienda. Ngunit ilan lang ang mag-isip na ang maliliit, malutong na butil na ito ay nagtatago ng isang gintong kayamanan ng nutrisyon, lalo na para sa mga senior citizen, partikular sa kalusugan ng bato, prostate gland, at pagtulog. Ang pinakamahalagang bagay sa butong kalabasa ay ang mataas na nilalaman ng zinc. Ang zinc ay isang mahalagang mineral na may mahalagang papel sa pagprotekta at pagpapanatili ng pagana ng prostate gland, isang napakasensitibong bahagi ng katawan sa mga lalaking may edad na. Kung kulang sa zinc ang mga lolo at lola, madali silang magkaroon ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi, at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang regular na pagkain ng butong kalabasa ay makakatulong sa pagpapanatili ng maluso na prostate gland, sa gayon ay mapabuti ang daloy ng ihi at mabawasan ang bigat sa bato.
Hindi lang iyan, naglalaman din ang buto ngang kalabasa ngang maraming tryptophan, isang bihirang amino acid na sangkap ngang katawan upang makagawa ngang serotonin at melatonin. Ito ang dalawang neurotransmitters na tumutulong sa paglihang, pakiramdam ngang pagpapahinga, pagpapakalma at pagdala sa katawan sa natural na pagtulog. Kaya, ang malolo at lola na madalas mahirapang matulog, kung kakain ang kaunting inihaw na butong kalabasa sa gabi, ay mas madaling makatulog at mas malalim ang tulog. Bukod sa zinc at tryptophan, ang buto nga kalabasa ay naglalaman din ng magnesium, iron, copper at vitamin E. Ang magnesium ay tumutulong sa pagpaparelax ng kalamnan, pagbabawas ng paninigas at sakit sa gabi. Ang iron at copper ay nakikilahok sa proseso ng pagbuo ng dugo na tumutulong sa mayos na sirkulasyon ng dugo at pagbibigay ng nutrisyon sa bato. Ang vitamin A ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa pagtanda. Ang kombinasyon ng mga sustansyang ito ay ginagawang isang natural na tonic ang butong kalabasa para sa mga may edad na. Ang paggamit ng butong kalabasa ay napakasimple. Maaring inihaw at kainin ng direkta bilang merienda o durugin at ihalo sa gatas, lugaw o sinigang para mas madaling maabsorb. Lalo na kung pagsasamahin ang buto ang kalabasa at dahon ng kamote sa mga pagkain, magkakaroon tayo ng source kang fiber na tumutulong sa bato na maglabas kang toxins at may zinc at tryptophan na sumusuporta sa prostate gland at pagtulog. Ito ay isang napakagandang karagdagan sa kalusugan ng mga senior citizen. Naniniwala ako na kung patuloy na kakain ang malolo at lola ngang kaunting buto ngang kalabasa araw-araw, hindi lang ang bato at prostate gland ang mapapangalagaan kundi mas magiging malalim din ang tulog at mas magiging masigla ang isip. Isang maliit na pagkain na sa tingin natin ay simple ngunit kayang magbigay ng kaligayahan at pangmatagalang kalusugan sa pagtanda. Peras, pear. Ang matamis at malamig na hiyas para sa bato at tulog. Sa mga pamilyar na prutas sa palengke sa probinsya, ang peras ay madalas na kinagigiliwan ng marami dahil sa matamis, makatas at madaling kainin na lasa nito. Ngunit ilan lang ang mag-aakala na sa likod ngam. Simpleng itsura nito, ang peras ay isang mahalagang prutas na tumutulong sa pagpapalamig ng katawan, pagpapalusog sa baga, diuretic at lalo na sumusuporta sa masarap na tulog para sa mga senior citizen, lalo na sa mga may mahinang bato, madalas na nauhaw at madalas na umihi sa gabi. Ayon sa tradisyonal na medisina, ang peras ay may matamis na lasa, malamig na katangian at nakakapekto sa baga at bato. Mayroon itong kakayahang magpalamig ang init, magpakinis ng baga at magparaming ang fluid. Ibig sabihin, ang peras ay hindi lang nagpapalamig sa baga, nagbabawas ng tuyong ubo at nagpapaluwak ng plema kundi tumutulong din sa katawan na makagawa ng bagong fluid na nagpapawi ng uhaw at tuyong lalamunan sa gabi. Sa mga lolo at lola na madalas gumigising sa gabi dahil sa uhaw, ang pagkain ng isang peras sa gabi ay maring makatulong ng malaki. Lalo na, ang peras ay naglalaman ng napakataas na nilalaman ng tubig kasama ang soluble fiber at minerals tulad ng potassium at magnesium. Dahil dito, ang peras ay may mild diuretic effect na tumutulong sa bato na maglabas ng toxins at mabawasan ang bigat ng paglilinis ng dugo. Ito ang isang napakagandang benepisyo para sa mga lolo at lola na may mataas na creatinine level o mahinang function ng bato. Kapag nabigyan ng pahinga ang bato, mas magiging buo at malalim ang tulog. Hindi lang iyan, ang peras ay mayaman din sa vitamin C, vitamin K, at flavonoid antioxidants. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng resistensya, nagpoprotekta sa bato at baga mula sa impeksyon. Ang vitamin K ay mahalaga sa prosesong paglapot ng dugo at pagprotekta sa buto at kasukasuan. Ang flavonoids ay anti-inflammatory
at nagpapababa ngang pamamaga, nalubhang kapaki-pakinabang sa mga matatanda na madalas mapagod at hirap matulog. Ang paggamit ng pras ay napakasalimot. Maaring kainin ng sariwa para ma-enjoy ang matamis at malamig na lasa, o ay juice para inumin sa hapon o gabi. Bukod pa rito, madalas din niluluto nga matatanda ang stimpya na may honey o stimpya na may rock sugar para parehong makapagpalusok sa baga at madaling tunawin at nakakatulong sa masarap na tulog. Ang ilang lolo at lola ay pinagsasama pa ang pras at dahon ng kamote sa sopas o smoothie na lumilikha ng isang napakagandang balanse. Ang dahon ng kamote ay tumutulong sa paglilinis ng dugo habang ang pras ay nagbibigay ng tubig at nagpapalamig sa katawan. Naniniwala ako na kung patuloy na kakain ang mga lolo at lola ng isa o dalawang pras araw-araw, mababawasan ang init sa katawan, giginhawa ang baga, lalakas ang bato, at unti-unting mawawala ang uhaw sa gabi. Isang malalim at buong tulog ang walang kapantay na regalo na kayang ibigay ng simpleng pras na ito. Mga tips sa pagluluto at paghahanda para sa malolo't lola sa Pilipinas. Mga lolo at lola, ang dahon ng kamote at ang na karaniwang sangkap na ibinahagi ko ay, kung pagsasamahin ng matalino, ay magiging masarap na pagkain at inumin na sumusuporta sa mahinang bato, nakakapagpababa ng creatinine, nakakapagpababa ng pag-ihi sa gabi, at nakakapagdulot ng masarap na tulog. Magbibigay akong ilang simpleng paraan ng paghahanda na angkop para sa pang-araw-araw na hapagkainan ng lolo at lola. Sinikang na tahong na kamote na may carrot at ube, purple yam. Kailangan lang isang dakot ng murang dahon ng kamote, ilang hiwa ng carrot at hiniwang ube. Pakuluan kasama ang kaunting karneng baboy o hipon. Makakaroon ka ng isang mangkok ng matamis at masustansyang sinigang. Nagbibigay ito ng maraming fiber, vitamin A, anthocyanin, at nutrients na nakakatulong sa pagpapalakas ng dugo, mabuti sa mata, at sumusuporta sa bato na gumana ng mas madali. Angkop na kainin sa tanghalian o hapunan, madaling tunawin at hindi nagdudulot ng bloating. 2. Nilagang dahon ng kamote na may sausawan ng buto ng kalabasa. Ang dahon ng kamote pagkatapos malaga ay nananatiling matamis at sariwa. Kapag isinawsaw sa bagong o hinaluan ng inihaw na butong kalabasa, magdaragdag itong zinc at magnesium, mahahalagang mineral na nagpoprotekta sa prostate gland, nagpapalakas ng immune system, at sumusuporta sa pagtulog. Ito ay isang simpleng pagkain ngunit mayaman sa nutrisyon. Maaring ihanda ito ng mga lolo at lola bilang isang magaan na hapunan. Herbal tea mula sa tuyong dahon na kamote na may tainga naga at monggo. Ang madahon kamote na pinatuyo at tinatad ay maaring ipares sa kaunting tuyong tainga ng daga at inihaw na mongo. Ang taa ay may mapusyaw na kulay brown, sariwang lasa, nakakapresko at diuretic. Ang ganitong uring tsaa ay napakabuti para sa mga taong may mataas na creatinine, nakakatulong sa paglilinis ng dugo, pagbabawas ng bigat sa bato, at kasabay nito, nakakapagpapakalma at nakakatulong sa mas madaling pagtulog. Maaring inumin ng mga lolo at lola kapalit ng tubig sa buong araw, ngunit tandaan na hatiin ang dami at huwag uminom ng marami sa gabi. Smoothie ang dahon ng kamote at peras. Para sa mga lolo at lola na gustong malamig at masarap na inumin, maaring gumamit ng ilang murang dahon ng kamote at i-blender kasama ang hino na pras, dakdagan ng kaunting honey para masarap inumin. Ang smoothie na ito ay nagbibigay ng antioxidants, vitamin C, soluble fiber na parehong nakakapagpalamig at nakakapagbaba uhaw sa gabi, at sumusuporta sa masarap na pagtulog. Malolo at lola, ang mapakain at inumin na ito ay hindi komplikado. Kailangan lang gamitin ang masangkap na available sa bakuran o sa palengke para makapag-alaga sa kalusugan ng bato. Higit sa lahat, pumili ngang isa o
dalawang paraan na angkop sa inyong katawan at gawin araw-araw. Ang regular na paggamit kasama ang isang siyentipiko at malusog na pamumuhay ay tiyak na magbubunga ng positibong pagbabago. Unti-unting bababa ang creatinine, mas magiging malalim ang tulog, gagaan ang pakiramdam, at lalakas ang katawan. Magamalag ang paalala ni Dr. Renato Bagani para sa mga lolo't lola sa Pilipinas. Mga lolo at lola, ang dahon ng kamote at ang mga kasamang pagkain tulad ng charot, ube, tainga ng daga, mongo, buto ng kalabasa, at pras ay pawang natural at masustansya. Ngunit upang ang mapakain at inumin na ito ay tunay na maging halamang gamot para sa mahinang bato na nakakatulong sa pagpapababa ng kreatinina at pag-ihi sa gabi, kailangan ninyong malaman ang tamang dami, oras, at kung sino ang dapat gumamit nito. Una, tungkol sa dami, ipinapayo ko sa mga lolo at lola na gumamit lamang sa katamtamang dami. Kung ito ay sabawng gulay o saa mula sa dahon ng kamote na may tainga ng daga at mongo, humigit kumulang 200 hanggang 400 mililitro bawat araw ay sapat na. Para sa pagkain, sapat na ang 1 hanggang 2 beses na may dahon ng kamote sa isang linggo. Hindi kailangang kumain araw-araw. Ang regular na paggamit ay makakatulong sa katawan na mas mahusay na maabsorb ang nutrients, habang iniwasan ang problema ng lamig sa tiyan o pagtatay sa mataong may mahinang digestive system. Ikalawa, tungkol sa oras, dapat unahin ng mga lolo at lola ang paggamit sa umaga o hapon. Ang pagkain ng dahon ng kamote sa tanghalian ay nakakatulong sa madaling panunaw at hindi nagdudulot ng bloating. Ang pag-inom ng tsaa mula sa dahon ng kamote at mongo sa hapon ay nakakatulong sa katawan na linisin at palamigin. Ngunit sa gabi, lalo na pagkatapos ng alas 7 gabi, ipinapayo ko sa mga lolo at lola na huwag uminom ng masyadong maraming sabaw ng gulay o TSAA dahil maaring magdulot ito ng madalas na pag-ihi sa gabi at makagambala sa tulog. Ikatlo, tungkol sa mataong dapat gumamit, ang dahon ng kamote at ang mga kasamang sangkap ay lalo na angkop para sa mga senior citizen, mataong may mataas na creatinine level, at mga madalas na umihi sa gabi at walang tulog. Ang nutrients mula sa mga pagkain ito ay susuporta sa bato na gumana ng mas madali na binabawasan ang bigat ng paglilinis ng dugo at kasabay nito nakakatulong sa katawan na mag-relax at mas madaling makatulog. Gayunpaman, gusto ko ring paalalahanan ang mga lolo at lola na may mahinang tiyan, madaling magtatay o mabilis mabusok na dapat bawasan ang dami o lutuin ng mas matagal at mas malambot. Huwag uminom ng masyadong puro na sabawng gulay o kumain ng masyadong marami sa isang upuan, baka maging kabaliktaran ang epekto. Aba, malolo at lola, tandaan lang ang 3 puntos na ito: sapat na dami, tamang oras, at tamang tao. Ang dahon ng kamote at ang 6 na karaniwang sangkap na ito ay magiging mapagkakatiwalaang kasama sa pagpapababa ng creatinine, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, at pagbibigay ng masarap na tulog. Payo ni Dr. Renato Bagani para sa isang malusog na pamumuhay para sa mga lolo't lola sa Pilipinas. Mga lolo at lola, ang tamang pagkain ay bahagi lamang ng pag-alaga sa kalusugan ng bato at pagtulog. Upang ang mapagkain mula sa dahon ng kamote, kerot, ube, tainga, daga, monggo, putong kalabasa o pras ay tunay na magamit ng husto, mahalaga na isama ang mga ito sa isang siyentipiko at malusog na pamumuhay. Una, tungkol sa dieta. Nais kong ulitin na ang mga senior citizen, lalo na ang mga may mataas na creatinine level o mahinang bato, ay dapat kumain ng mas kaunting asin, bawasan ang mantika, iwasan ang mga pinirito ng paulit-ulit, at mga delata o processed foods tulad ng hotdog, ham, instant noodles. Ang mga pagkain ito, bagamat maginhawa, ay naglalagay malaking pressure sa bato.
na nagpapalala ng pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog. Ikalawa, tungkol sa pag-inom ng tubig. Dapat hatiin nga lolo at lola ang dami ng tubig sa buong araw at uminom ng paunti-unti. Nakakatulong ito sa paglilinis ng katawan at hindi nagdudulot ng biglaang pasanin sa bato. Iwasan ang ugali ng pag-inom ng maraming tubig sa gabi dahil magpapagana ito sa pantog at magdudulot ng pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog. Iminumungkahi ko na pagkatapos ng alas 7 gabi huwag nang uminom ng maraming tubig kung hindi naman nauhaw. Ikatlo, tungkol sa ehersisyo. Ang mga senior citizen ay nangangailangan ng magaan na ehersisyo araw-araw. Kailangan lang mabagal na paglalakad kung 20 hanggang 30 minuto o ilang simpleng breathing exercises o yoga. Ang katawan ay magiging mas maliksi, mas mayos ang daloy ng dugo, at mas mahusay na mapapakain ang bato. Higit sa lahat, nakakatulong ang ehersisyo sa pagpaparelax ng isip at mas madaling makatulog ng natural. Panghuli, huwag kalimutan na lumikhang isang tahimik na kapaligiran sa pagtulog. Ang silid-tulugan ay dapat sariwa, may sapat na ilaw, at walang malakas na ingay. Lalo na, dapat iwasan ng mga lolo at lola ang paggamit ng telepono o panonot ng TV ng gabi dahil ang asul na ilaw mula sa screen ay pumipigil sa melatonin, ang hormon na tumutulong sa masarap na tulog. Sa halip, maring makining light music, mabasa ng ilang pahinang libro, o uminom ng isang tasang mainit na tsaa mula sa mongo at dahon ng kamote bago matulog. Aba, lolo at lola, kung patuloy na babaguhin ang pamumuhay ng paunti-unti, kasama ang makaraniwang pagkain at inumin na ibinahagi ko, naniniwala ako na mapapabuti ang kalusugan ng bato, unti-unting magiging stable ang creatinine, lubos na mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at babalik ang masarap na tulog. Mga lolo at lola, matapos nating pagdaanan ang bawat sangkap mula sa kerot, ube, tainga ng daga, mongo, butong kalabasa, at pras, tiyak na nakita ninyo na ang kalikasan sa ating paligid ay napakayaman at mapagbigay. Isang dakot lamang ng dahon ng kamote na kinuha sa bakuran, kasama ang ilang pamilyar na pagkain mula sa palengke, ay maaring maging isang mahalagang gamot na nakakatulong sa pagpapababa ng creatinine, pagbabawas ng bigat sa bato, pagbabawas ng pag-ihi sa gabi, at pagbibigay ng masarap at buong tulog. Alam kong habang tumatanda, humihina ang bato at lumalala ang kalusugan. Bawat masarap na tulog ay nagiging mas mahalaga. Ang madalas na pagising sa gabi ay hindi lang nakakapagod sa isip kundi nadudulot din ng iba't ibang sakit. Hindi stable ang blood pressure, humihina ang memorya, at nanlalata ang katawan. Kaya naman, ang paghahanap ng karaniwang pagkain na parehong natural at madaling ihanda ay isang paraan para mabigyan ng susi ang mga lolo at lola sa pangmatagalang pangangalaga sa kalusugan. Nais kong ipaabot na hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pumili lamang ang isa o dalawang simpleng paraan na sa tingin ninyo ay angkop. Halimbawa, maglutong sinigang na dahon ng kamote na may kerot at ube, o uminom ng isang basong smoothie ng dahon ng kamote na may pras sa hapon. Kailangan lang mapagpapatuloy sa loob ng maikling panahon at mararamdaman na ninyo ang malinaw na pagbabago. Unti-unting mababawasan ang pag-ihi sa gabi, lubos na mababawasan ang uhaw sa gabi, at ang pinakamahalaga, mas magiging malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Umaasa din ako na pagkatapos subukang gawin, ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment section sa ibabang video. Malay ninyo, ang inyong kwento ay maging inspirasyon para sa marami pang iba na nahihirapan din sa pag-ihi sa gabi at hirap sa pagtulog. At para hindi makaligtaan ang iba pang kapaki-pakinabang na karaniwang kaalaman, huwag kalimutan na i-like, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell. Bawat maliit na aksyon ninyo ay hindi lang suporta sa
akin kundi isang paraan din upang may kalat ang kaalaman at matulungan ang maraming iba pang may mahinang bato na makahanap ngang natural at ligtas na solusyon. Aba, malolo at lola, naniniwala ako na kung magiging matiyaga tayo, mamahalin ang ating katawan at pipiliin ang mga simple ngunit tamang paraan, unti-unting gagaling ang kalusugan ng bato, magiging stable ang creatinine, at mawawala ang mahabang gabi ngang walang tulog. Naway palagi kayong malusog, masaya at may masarap at buong tulog. Paalam.